Rafael, bago mo buksan ang diary na ito, tandaan mo ito. Huwag kang ma-in love ulit kay Isabel. Magugustuhan ito ni Isabel. Magkasama kaming lumaki ni Isabel. Nangako kaming mag-aaral ng magkasama, manonood ng pagsikat ng araw sa tabing dagat. Nangako pa si Isabel na sa hinaharap, pipili siya ng isa sa amin na magkapatid na pakasalan. Hanggang sa isang aksidente sa sasakyan 8 taon na ang nakalipas. Isabel! Rafael, tumutulo ang gasolina ng sasakyan. Takbo! Isabel! 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 Gumising ka! Noong muling magising ako, nagkunwaring may kapansanan si Marco at nagsinungaling kay Isabel, sinabing siya ang nagligtas sa kanya. Marco, ako ng responsibilidad para sa'yo. Noong nagdadalamhati ako ng palihim, inamin ni Isabel ang kanyang nararamdaman sa akin. Nagulat ako, ngunit pumayag ako. Akala ko ito na ang simula ng aking kaligayahan. Ngunit hindi ko inakala na ito pala ang simula ng kanyang paglimot sa akin. Rafael? Bakit gising ka pa hanggang hating gabi? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang maghintay sa akin? Isabel, ngayon ang 3 anibersaryo ng ating kasal. Pasensya na, Rafael. Masyado akong naging abala kamakailan. Huwag kang mag-alala. Babawi ako sa iyo mamaya. May kinabukasan pa ba tayo? Rafael, kanina pa talaga ako busy. Pangako, pababawi ako agad, okay? Kumusta, Marco? Isabel, ang sakit ng tiyan ko. Pwede mo ba akong alagaan? Huwag kang magpanik. Ang gamot nasa bulsa ng backpack. Darating na ako. Pagkatapos ng aksidente, madalas akong sumakit ang ulo. Dati sobrang nag-aalala ka. Pero simula nang magpakasal tayo, lahat ng iyon parang nawala na. Gising ka na. Gaano katagal akong nawalan ng malay? 2 oras pa kaysa dati. Rafael, ang namuong dugo sa utak mo ay pumipindot sa ugat. Kung hindi ka agad maoperahan, wala pang 6 na buwan, mamamatay ka. Isabel, hindi na naman ako makauwi. Ano bang nangyayari sa'yo kamakailan? Bakit napakalimutin mo? Hindi ko alam. Sumasakit ang ulo ko. At ang memorya ko parang lumalala. Tara na, isasama kita sa ospital. Kumusta? Ano? Nasugatan si Marco sa binti. Rafael, pumunta ka muna sa ospital mag-isa. Nasugatan si Marco sa binti. Kailangan ko nang umalis. Pero sumasakit din ang ulo ko. Rafael, side effect lang yan ng aksidente. Kailangan mo lang ng mas maraming pahinga. Apurahan ang sitwasyon ni Marco. Kailangan ko nang umalis. Isabel! Isabel!
tungkol sa operasyong ito. Kailangan ko ba talagang gawin ito? Rafael, isa kang henyo sa medisina. Alam mo kung gaano ito kaseryoso para sa namuong dugo na pumipindot sa ugat. Alam na alam mo, ang operasyon ngayon ay maaaring alisin ang mga namuong dugo. Kahit na maaaring masira ang ugat, magdulot ng mga side effect, mas mabuti yan kaysa mamatay. Tama. Isang henyo sa medisina. Isinakripisyo ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa para kay Isabel. Sinira ang sarili kong kinabukasan. Ngayon, dapat mabuhay ako para sa sarili ko. Gagawin ko ang operasyon. Talaga? Sige, ako na ang mag-aayos. Kung talagang mawalan ako ng memorya at makalimutan si Isabel, edi okay lang. Kung hindi na niya ako mahal, edi ayaw ko na rin sa kanya. Mas mabuti ka na ba? Rafael, nandito ka rin. Pasensya na talaga. Nakalimutan ko talaga kahapon. Ito ay iyong ikatlong anibersaryo ng kasal. Kaya ako, nag-imbita kay Isabel na uminom kasama ko. Hindi ka galit, di ba? Siyempre hindi, dahil wala na akong pakialam. Kakaiba iyan. Bakit hindi nag-iingay si Rafael ngayon? Dati siya ang pinakaayaw. Noong nagkalapit kami ni Marco. Isabel, nagalit ba si Rafael dahil madalas mo akong alalahanin? Hindi siya masaya tungkol diyan. Baka dapat mo na lang akong ipadala sa rehabilitation center. Kaya ko, alagaan ang sarili ko. Hindi. Nawala mo ang iyong mga binti dahil sa pagsagip sa akin. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Anibersaryo lang ng kasal. Pwede ko itong ipagdiwang kahit kailan. Ang pag-aalaga sa iyo, ang pinakamahalagang bagay para sa akin. Ginoong Rafael, bakit ka maagang lumabas ng ospital? Rafael, nasa ospital ka ba? Yaya Wang, ano ang nangyayari? Ma'am Isabel, pagkatapos mong umalis kagabi, nagkaroon ng panibagong migraine si Rafael. Sa pagkakataong ito, mas malala. Nahimatay pa siya. Tinawagan ko siya ng ambulansya at dinala siya sa ospital. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anong maganda kung sasabihin ko sa iyo? Iiwan mo ba si Marco para alagaan ako? Rafael, pasensya na. Si Marco ay sumakit ang tiyan kagabi at dahil nasugatan ng kanyang binti, kailangan may mag-alaga sa kanya. Rafael? Tingnan mo, noong nakaraan, gusto mo ng isang relo, di ba? Binili ko ito para sa iyo. Isipin mo na lang na ito ay pambawi sa iyo. Regalo sa ikatlong anibersaryo. Ano sa palagay mo? Hindi ko kailangan. At hindi ko kailangan na bawiin mo ako. Okay lang. Mali ako sa pagkakataong ito. Ipinapangako ko, hindi na ako iiwan kang mag-isa muli. Isabel, ang ganda ng relo na ito. Gusto ko talaga ito. Pwede mo bang ibigay sa akin? Kasi ang mga kaibigan ko palagi akong tinatawag na pilay at lagi silang nagpapakita ng kanilang mamahaling sasakyan at bahay. Talagang napapahiya ako. Kaya gusto kong magkaroon ng sarili kong magandang relo. Pwede ba? Ha! Rafael, marami ka ng relo. Ano ang isa pa? Si Marco ay bata pa at may sakit. Bakit hindi mo siya hayaan na magkaroon nito sa pagkakataong ito? Sige, hayaan ko na siya. Isabel, sa iyong paningin, si Marco lang. Wala akong naging parte. Bahala ka. Aalis na rin ako sa lalong madaling panahon. Hindi ko na kailangan ng pag-aalala mo. Rafael, ang operasyon mo ay naka-schedule sa susunod na linggo. Huwag kalimutan. Isang linggo ay sapat na para makapagpaalam ako ng maayos sa nakaraan. Naiintindihan ko. Ah, tama. Professor Santos gustong bumuo ng medical research team. Gusto kanyang imbitahin na sumali pagkatapos ng operasyon mo. Kita mo, Noon, isinali ko ang aking pangarap sa medisina para kay Isabel. Ngayon, hindi ko na maaring ulitin ang parehong pagkakamali. Sasali ako. mahusay. Isabel, napansin kong hindi ka gaanong nakatutulog kamakailan. Kaya binilhan kita ng aromatherapy diffuser. Gusto mo ba? Patayin mo. Ayoko ng amoy. Isabel, kailan ka pa nagsimulang magustuhan ng aromatherapy? Rafael, tingnan mo. Ito ay isang sachet na ginawa ni Marco para sa akin mismo. Maraming iba't ibang halamang gamot sa loob nito. Talagang mabango ito.
Mabango ito. Kailan ka pa nagsimulang magdala ng sachet? Pero ginawa ito ni Marco para sa akin mismo. Kita mo? Maganda, diba? Isabel, tingnan mo. Ito ay sachet na tinahiko para sa iyo mismo. May mga halamang gamot ito para itaboy ang lamok at pakalmahin ang nerbiyos. Gusto mo ba? Ilagay mo na lang dyan. Huwag mo akong bigyan ng mga bagay na pambata. Paano ang diffuser? Akala ko hindi mo kaya ang amoy ng aromatherapy. Yun ay binili rin para sa akin ni Marco. Nag-aalala siya sa insomnia ko. Talagang gusto ko ito. Isabel, ang parehong uri ng regalo. Tinatanggi mo kung galing sa akin, pero itinatago mo kay Marco. Mukhang hindi ang regalo ang gusto mo, kundi ang taong nagbigay. Rafael, pwede mo bang kunin ako ng basong tubig? Gusto kong uminom. Si? He? Ano ito? Uy, Marco. Huwag kang magpanik. Papunta na ako. Isabel, Ano iyon, Rafael? ako. Ayos lang ako. Gusto mo pa ng tubig? Hindi. Kailangan ko nang umalis. Tama. Nagbook ako ng pribadong kuwarto sa restaurant mula sa una nating date para bumawi sa ating anniversary. Huwag kalimutan. May mga gagawin pa ako. Kaya mauuna na ako. Okay? Sige. Ituring mo itong huling hapunan natin. Pagkatapos nito, magkanya-kanya na tayo. Pupunta ako sa banyo. Isabel, akala ko pumunta ka ngayon para magkaroon ng taos-pusong hapunan kasama ako, pero hindi mo pa rin makalimutan si Marco. Rafael, aalis ka nang hindi man lang nag-hello? Ganon na lang? Tigilan na ang pagpapanggap? Ano ang kailangan kong ipagpanggap sa iyo? Hindi mo alam, di ba? Si Isabel ay kasama ko buong hapon. Sinabi niyang gusto niya talaga ang sachet na ibinigay ko sa kanya noong nakaraan. Kaya binilhan niya ako nito. Magaling. Kung gusto mo siya, pwedeng sa iyo na lang siya. Tigilan mo na ang pag-arte. Walang saysay. Dati, handa mong ipagsapalaran ang buhay mo para iligtas siya. Paano mo nasabing wala kang pakialam? Rafael, mula pagkabata, kapag nandyan ka, mas magaling ka sa akin sa lahat. Wala ni isang nakakita sa akin. Gusto ko lang kunin ang sa iyo para maramdaman mo kung paano mabaliwala. Marco, okay ka lang? Rafael, alam na alam mo, may kapansanan sa paa si Marco. Paano mo siya hinayaang tumayo mag-isa? Hindi mo man lang siya tinulungan. Hindi ko ginawa. Paano mo nasasagot ng ganyan? Nakita ko lahat. Isabel, wag mong sisihin si Rafael. Nakita ko lang. Nakita niya kaming nagtatawanan at nag-uusap. Natakot ako baka magkamali siya ng akala. Gusto ko sanang magpaliwanag sa kanya. Pero si Rafael, imbes na magpasalamat, gusto pa akong saktan. Pero hindi ko siya masaktan. Aksidente kong natumba mula sa wheelchair. Nagsisinungaling siya. Rafael, dahil lang ba? Ginabi ako para sa anniversary natin? Natakot ako, baka si Marco ay mag-isa sa bahay. Walang mag-aalaga sa kanya. Kaya isinama ko siya sa restaurant para kumain. Kailangan ba maging napakasaklap mo? Humingi ka ng tawad kay Marco ngayon din. Wala akong ginawang mali. Siya ang nagsisinungaling. Rafael, ngayon hindi ka na makikinig sa akin? Ganon ba? Tigil. Rafael, pasensya na. Kasalanan ko lahat at hindi kita naprotektahan. May tao ba? Saktan niyo silang lahat para sa akin. Pagsisisya nila, to? Isabel, noong araw, kapag binubuli ako, hindi ka nagdadalawa para ipagtanggol ako. Pero ngayon, dahil sa hindi malinaw na misunderstanding, sinampal mo ako. Sige, wala na akong pakialam. Isabel, wag mo ring sisihin si Rafael. Kung ayaw niyang humingi ng tawad, hindi ko siya pipilitin. Saka magkakaibigan naman tayo mula pagkabata. Rafael, nakita mo? Si Marco, lagi kanyang iniisip. Paano mo siya kayang tratuhin ganito? Humingi ka ng tawad kay Marco ngayon. Hindi ako hihingi ng tawad. Sige,
Dahil mas gusto mong magdrama kaysa humingi ng tawad kay Marco. Hindi na kita kailangang intindihin kapag handa ka ng humingi ng tawad. Babawi ako sa ating anniversary. Bahala ka. Rafael, Isabel, Ang araw ng operasyon ay papalapit na at ang pagkawala ng memorya ko ay lumalala. Ngayon, minsan hindi ko na maalala ang mga taong pinakamalapit sa akin. Marco, totoo bang dinala mo si Isabel sa iyong bahay? hindi ko talaga kaya yang walang kwentang tao. Gusto ko lang durugin si Rafael sa ilalim ng aking paa tungkol sa kanyang babae. Wala akong interes sa kanya. Pero iyon ang asawa ng iyong sinumpaang kapatid. Ano ngayon? At ngayon, siya'y pinapagalaw ko lang ayon sa aking gusto. Parang isang maliit na aso. Hindi mo siya mapalayas. Isabel, iniisip ko talaga kung ano ang mararamdaman mo kung maririnig mo ang mga salitang ito. Sino yan? Ang operasyon mo ay pwedeng gawin ngayon. Pwede ka bang pumunta? Oo, pupunta ako agad. iwan mo na lang diyan. Huwag ka nang magpadala ng mga bagay na pambata. Nangako tayo sa isa't isa na mag-aaral tayo ng magkasama sa hinaharap. Pupunta sa beach para manood ng pagsikat ng araw. Magkasama tayo magpakailanman. Paalam, Isabel. Ma'am Isabel, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kulang lang ako sa pahinga nitong mga nakaraang araw. Ma'am Isabel, talaga bang balak mo na patuloy na pagbalewala kay Ginoong Rafael? Alam ko ang ginagawa ko. Mahal na mahal ako ni Rafael. Kung medyo magpakatatag lang ako, tiyak na hihingi siya ng tawad at uurong. Gagana rin ito ngayon. Ma'am Isabel, sa tingin ko dapat kang magpakita ng kaunting pag-aalala para kay Ginoong Rafael. Kung patuloy mo itong gagawin, magagalit siya maaga o huli. At sa oras na iyon, mahirap na siyang mabawi. Ayaw ko ring balewalain si Rafael, pero iniligtas ni Marco ang buhay ko. Utang ko iyon sa kanya. Tama lang, naalagaan ko siya. Kumusta, Marco? Isabel, gutom na ako ngayon. Kailan ka babalik? Papunta na ako ngayon. Kung gutom na gutom ka talaga, sabihin mo kay Rafael na gumawa siya ng pagkain para sa'yo. Hindi ko mahanap si Rafael. Hindi ko alam kung nasaan siya. Isabel, hindi mo naman. Galit pa ba siya sa akin at sadyang ini-ignore ako, di ba? Hindi, syempre hindi. Sige, hintayin mo na lang ako sa bahay. Darating na ako. Rafael, bakit bigla kang nagpa siya maglinis? Isabel, sa wakas nakabalik ka na. Gutom na ako. Pwede mo bang gawin yung beef noodle soup na lagi mong ginagawa? Si Rafael ang gumagawa niyan. Hindi ko alam kung paano. Pero iyon lang ang gusto ko. Sige, papagawa ko kay Rafael para sa'yo. Rafael? 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 Huwag mong sabihin, iniiwan ako ni Rafael. Hindi, imposible iyon. Hindi ako iiwan ni Rafael nang ganun-ganun lang. Nako, ano ito? Rafael Ku, bago mo buksan ang diary na ito, tandaan mo ito. Huwag kang mahulog muli kay Isabel Shum. Walong taon na ang nakalipas. Noong nagpanggap si Marco na lumpo sa wheelchair at sinabi kay Isabel na siya ang nagligtas sa kanya, nasaktan ako ng sobra. Ako ang sumugal ng buhay para iligtas siya. Pero naniwala siya agad kay Marco.
nang walang pag-aalinlangan. Ang aksidenteng iyon ay hindi lang nag-iwan ng peklat sa aking pulso na kailangan kong takpan ng relo, kundi ang pagsabog ay nagdulot din ng namuong dugo sa utak ko na may pangmatagalang epekto. Pero sa 3 araw, maaari na akong maoperahan. Pagkatapos, ang buhay ko ay magsisimulang muli. Paalam, Isabel. Isabel, 3 araw. Ang sulat na ito ay isinulat 3 araw na ang nakalipas. Ibig sabihin, ngayon, ang araw ng operasyon niya. Doktor, may pasyente ba dito na nagngangalang Rafael Gu na naka-schedule para sa operasyon? Nasaan siya ngayon? Ano ang relasyon mo sa kanya? Ako ang asawa niya. Kaya pala hindi namin mahanap ang pamilya para pumirma ng consent form kanina. Anong klaseng asawa ka ba? Naoperahan na ang asawa mo at nailipat na sa isang silid at ngayon ka lang sisipot? Isabel, hindi na ako makabalik. Rafael, pasensya na. Kasalanan ko lahat dahil sa katangahan ko. Ngayon ko lang nalaman. Rafael, gising ka na. Rafael, masakit pa ba? Kasalanan ko lahat. Pasensya na, Rafael. Ngayon ko lang nalaman na inoperahan ka. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na magpa-opera ka? Sino ka? Kilala ba kita? Rafael, nagbibiro ka ba? Paano mo di ako kilala? Dapat ba tayong magkakilala? Ako ang asawa mo, Rafael. Kasal tayo? Pero wala akong maalala. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ikaw. Rafael, tingnan mo. Ito ang diary na ikaw mismo ang sumulat. Lahat tungkol sa atin. Ang kwento natin ng pagkikita, pagkakakilala, at pag-ibig. Paano na matapos ang isang operasyon, makakalimutan mo ako ng tuluyan? Rafael, Marco, nangako tayo. Mag-aaral tayo ng magkasama sa hinaharap at pupunta sa dagat para manood ng pagsikat ng araw. Palagi tayong magkasama. Kung gayon ang magiging asawa mo ay dapat pumili sa pagitan ko at ni Rafael. Sige, usap na tayo. Isabel, Isabel, nagugutom ako. Pwede ba tayong pumunta sa bagong restaurant na kakabukas lang? Sige, kung gusto mong kumain, sasamahan kita. Pero Ma'am Isabel, may lunch appointment ka na kay Ginoong Rafael. Darating na siya. Sabihin mo sa kanyang umuwi na. Isang kainan lang naman. Mag-lunch kami sa ibang araw. Tara na. Rafael, may naalala ka ba? kung tama ang nakasulat dito, Ma'am Isabel, sa tingin ko dapat itigil ko na ang pagmamahal sa iyo. Dahil ikaw ay hindi karapat-dapat sa aking pag-ibig. Rafael, paano mo di ako mamahalin? Paano ko naman mamahalin ang isang tulad mo? Ma'am Isabel, sigurado akong hindi na kita mahal. Imposible, Rafael. Baka may mali kang naaalala. Lumaki tayong magkasama. Marami na tayong pinagdaanan. Hindi pwedeng hindi mo ako mahal. Tama ang pagkakaalala ko. Dahil wala namang pagmamahalan sa atin, ipapagawa ko na lang ang divorce papers at ipapadala sa iyo. Ngayon, umalis ka na. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis, Rafael. Rafael, nagtatanim ka pa ba ng galit dahil pinaburan ko si Marco at pinabayaan ka? Rafael, ipinapangako ko sa'yo. Babawi ako sa'yo. Huwag mo akong palayasin. Sige na. Hindi ko kailangan ng pagbabawi mo. Lumabas ka. Rafael, babawi ako sa'yo. Rafael, maniwala ka sa akin. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Rafael, Isabel, kakagaling lang ni Rafael sa brain surgery. Pwede bang wag mo siyang istorbohin? hindi naman. Ako'y, Ikaw, sumama ka sa akin. kumusta si Rafael? Wala na siya sa panganib. Ma'am Isabel, kakagaling lang ni Rafael sa brain surgery. Naalala niya ang lahat maliban sa'yo. Kaya, Ma'am Isabel, dahil pinili ni Rafael na kalimutan ka,
Maaari ko bang hilingin na tigilan mo na ang panggugulo sa kanya at pagbibigay sa kanya ng sakit? Imposible. Sakit lang ng ulo ang naranasan ni Rafael. Paano naging ganito kalala at nawalan siya ng memorya? Siguradong nagsisinungaling ka sa akin. Isabel, simula noong aksidente sa sasakyan, palaging sumasakit ang ulo ni Rafael. Kung inalagaan mo man lang siya kahit kaunti, hindi sana umabot sa ganito. Tingnan mo ang konsensya mo. Inalagaan mo ba talaga siya? May kinabukasan pa ba tayo? Ang nakaraan ay nasa likod ko. Ang hinaharap ay puno ng pag-asa at isang bagong ako. Rafael, paano mo ako makakalimutan? Napakaraming lugar ang napuntahan nating magkasama. Napakaraming litrato ang pinagsamahan natin. Paano mo ako makakalimutan? Tama, ang mga litrato. Kung makita sila ni Rafael, maaalala niya ako. Nahanap ko na. Narito lahat ng litrato mula sa bahay. Saan kaya iyon? Anong nangyayari? Ang kahon? Kinoo? Nakita mo ba ang isang karton na kahon dito? Ibig mong sabihin, ang kahon na puno ng basura? Oh, Dinala na ito sa tambakan. tambakan? Rafael, sinusubukan mong putulin lahat ng ugnayan sa akin. Rafael, napakawalang puso mo. Hindi mo man lang ako iniwanan ng ating mga huling alaala. Isabel, handa na ang hapunan. Rafael, Ma'am Isabel, sino ang tinatawagan mo? Gabriel, anong ginagawa mo dito? Ma'am Isabel, nakalimutan mo. Kagabi, sobra kang uminom at naabutan ka ng ulan buong gabi. Umabot sa 40 degrees ang lagnat mo. Ano ba talagang nangyari sa pagitan mo at ni Sir Rafael? Kahapon, habang tulog ka, paulit-ulit mong tinatawag ang pangalan niya sa panaginip mo. At si Marco, pumunta rin siya kagabi, pinaalis ko siya. Siguro dapat mo siyang tawagan? Ako ang nagsapalaran ng buhay ko para iligtas siya. Gabriel, gusto kong mag-imbestiga ka ng isang bagay para sa akin. Ang katotohanan tungkol sa aksidente sa sasakyan 8 taon na ang nakalipas. Ibigay mo sa akin sa lalong madaling panahon. Ang aksidente sa sasakyan? Ma'am Isabel, ang tanging lead na may kaugnayan sa aksidente ay ang dashcam. Pero nasira ito kasama ng sasakyan. Ang pag-aayos nito maaaring tumagal ng ilang panahon. Kaya mas pag-igihan mong ayusin ito ng mabilis. Kailangan mong makuha sa akin ang footage ng dashcam kahit anong mangyari. Opo, ma'am. Gabriel, naubos na ang gamot ko sa tiyan. Bilhan mo ako ng bago. Ma'am Isabel, ang dati mong gamot sa tiyan ay laging inihahanda ni Sir Rafael. Hindi ko alam kung ano ang bibilhin. Baka dapat mo siyang tanungin tungkol doon. Isabel, ano ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ba? Mas mabuti na. Rafael, anong gamot ang ibinigay mo sa akin?
Bakit ito laging mas mabilis gumana kaysa sa ibang gamot? Siyempre, itong gamot ko ay espesyal na ginawa para sa kondisyon ng iyong tiyan. Natural. Mas epektibo ito kaysa sa iba. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi kita hahayaang dumanas muli ng sakit ng tiyan. Rafael, napag-alaman ko na hindi na ako mabubuhay nang wala ka. Rafael, ang iyong mga papeles ng diborsyo. Naipadala ko na sila kay Isabel para sa iyo. Siya nga pala. Sabi ni Professor Santos. Pumayag siyang sumali ka sa kanyang research team. Maaari ka nang mag-impake at umalis sa mga susunod na araw. Rafael, ang pagkakataong ito na mag-aral sa ibang bansa ay hindi ibinibigay sa kung sino lang. At saka, hindi ba ang pangarap mo ay maging isang mahusay na doktor? Ngayon, sa napakagandang pagkakataon na nasa harap mo na, paano mo ito'y basta-basta na lang isusuko? Professor Santos, salamat sa inyong tiwala sa akin. Ngunit ngayon, sa tingin ko, higit sa trabaho, ang makasama ang mahal ko, ang gusto ko ngayon. Dahil ginawa mo ang pagpiling ito, kaya ako ay igagalang ang iyong desisyon. Dati, nawala ako sa sarili ko. Sa pagitan ng pag-ibig at karera. Sa pagkakataong ito, gusto kong mahanap muli ang tunay kong pagkatao. Sige. Pagkatapos, magbubuk ako ng mga tiket at mag-iimpake ng aking mga gamit. Gabriel, pakikansela ang lahat ng aking mga pulong para sa natitirang araw. Pupunta ako sa ospital para makita si Rafael. Opo, Ma'am Isabel, may naghatid ng dokumento na nangangailangan ng iyong personal na pagsusuri at pirma. Kamusta? Uy, Isabel, hindi ka dumalaw sa akin sa loob ng 2 araw. Galit ka ba sa akin? Abala ako sa trabaho kamakailan. Anong gusto mo? Isabel, talagang hindi ako lumabas para magsaya sa loob ng 2 araw. Nakakainip. Humanap ka ng oras sa mga susunod na araw para manood ng pagsikat ng araw sa tabing dagat kasama ako. May trabaho pa akong gagawin. Wala akong oras para makipaglibang sayo. Gabriel, kailan nakuha ang dokumentong ito nakuha? Ngayong umaga. Ihanda ang kotse at ihatid mo ako sa ospital. Rafael, pasensya na. Alam kong ano man ang sabihin ko ngayon, ay huli na. Pero kailangan mong maniwala na mahal kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ngayong pagkakataon, mananatili ako sa tabi mo. Babayaran ko lahat ng hindi natin nasamahan noong nakaraan. Bumalik ka, muling magsimula. Rafael, nagsisisi ka ba? Hindi. Sa ngayon, gusto ko lang lumayo sa kanya. Magsimula muli. Sige, saka mananatili ako sa'yo at magsimulang muli ng magkasama. Narinig mo ba? Tungkol sa lalaki sa kwartong ito. 8 taon siyang nagdusa. Hindi lang niya tiniis ang sakit ng ulo, kundi tinalikuran din niya ang kanyang magandang karera para sa asawa. Nagpa-opera siya sa utak ilang araw na ang nakaraan. Siya mismo ang pumirma ng pahintulot. Ang kanyang asawa hindi man lang dumating kahit tapos na ang operasyon. Kung ako sa kanya, matagal na akong humingi ng diborsyo. Buti na lang, ngayon si Dr. Lu ay sumama sa kanya sa ibang bansa. Sa wakas, ay nakakita na siya ng liwanag pagkatapos ng mga paghihirap. Rafael, lalabas ako sandali. Isabel, ang sakit ng ulo ko. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Rafael, si Marco ay sobrang inom kasama ang mga kaibigan. Kailangan ko siyang sunduin sa bar. Ang sakit ng ulo ay hindi naman ganoon kalala. Uminom ka lang ng gamot sa bahay. Hintayin mo ako, okay? Isabel, Kamusta? Kailan umalis ang pasyente sa kwartong ito? Kailan siya umalis? Kakaalis lang niya. Sige, salamat. Ay, sandali lang. Ang pasyente mula sa kwartong ito ay nakalimutan kunin ang kanyang notebook nang umalis. Pwede mo bang ibigay sa kanya? simula ngayon wala na tayong utang sa isa't isa. Sa natitira nating buhay, hindi na tayo magkikita pang muli. Isabel, Diyos ko, asawa mo ako. Bakit hindi mo nakikita kung gaano ako nasasaktan?
o pakialam sa nararamdaman ko. Sakit lang ng ulo mo. Uminom ka ng gamot, magiging maayos ka. Ang mga binti ni Marco ay lumpo na. At ngayon, siya ay napaso. Kung hindi ko siya tutulungan, sino? Kung hindi ko siya tutulungan, sino? Maaari ka bang magpakita ng kaunting awa? Hindi ka maaaring pumunta. Nagsisinungaling siya sa iyo. Rafael, paano ko hindi nakita noon? Napakalamig ng puso mo. Talagang pinabayaan mo ako. Hindi, Rafael. Pasensya na. Aking kasalanan lahat. Kasalanan ko ang huli kong pagkakatanto. Rafael, Ma'am Isabel, naayos na ang dashcam. talaga? Rafael, mali ako tungkol sa iyo. Tanga talaga ako. Rafael, Mga kaibigan, mabuti ang timpla ko ngayon. Ako ang taya sa inumin. Hindi tayo aalis hanggat hindi tayo lasing. Ang galing! Salamat, Marco! Marco, narinig ko si Ma'am Isabel, ay pinalalamig si Rafael nitong mga nakaraang araw. Lumipat na si Rafael, kaya malapit ka nang pumalit sa kanya, tama. Siyempre. Pero wala akong balak pakasalan siya. Hindi pa ako tapos magsaya. Isabel, sa wakas ay nakabalik ka na. Noong nag-e-enjoy ako kasama ng aking mga kaibigan, aksidenteng nahulog ako. Isabel, paano mo ako sinaktan? Marco, paano ko hindi napansin dati na napakasama mong umarte? Anong pag-arte? Si Rafael siguro. May sinabi siya sa iyo, hindi ba? Sino ang mag-aarteng gaya ni Rafael? Nagpapanggap na masakit ang ulo para makuha ang iyong awa. Anong normal na tao ang gagamit ng sarili nilang kapansanan para magpanggap? Patagal-tagal ng pagpapanggap sa loob ng 8 taon? Talaga kang hindi aamin hanggat hindi nahaharap sa ebidensya. Sige, ngayon, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Gabriel, ipalabas ang footage ng dashcam. Maliwanag na peke ang video na ito. Ang dashcam na iyon ay nawasak sa pagsabog ng sasakyan. Paano ito posible? Si Rafael ay malamang nakipagsabwatan sa iyo. Tama? Pinagsama-sama ninyong ginawa ang video na ito para lokohin siya. Kasinungalingan iyan. Hindi man lang alam ni Sir Rafael tungkol sa footage ng dashcam. Paano niya ako susuhulan? Bakit palagi kang pumapanig sa kanya? Tama na. Gabriel, ipalabas ang video. Diyos ko, Marco, iniwan mo talaga si Ma'am Isabel at Rafael sa pinangyarihan at tumakbo kang mag-isa. At hindi lang yun. Sinubukan pa niyang pigilan si Rafael na iligtas si Ma'am Isabel. Napakasama ng ginawa mo. Marco, lagi kitang itinuring na kapatid. Kahit noong nagkasundo kami ni Rafael, hindi kita ginawang masama. Pero, ikaw, sa oras ng kagipitan, gusto mong iwan akong patay? Yun ba? Isabel, natakot lang talaga ako noon. Tumutulo na ang gasolina ng sasakyan. Kaya, Napansin din ni Rafael ang tagas. Bakit hindi siya tumakbo? Marco, dahil mahilig kang magpanggap na pilay, babaliin ko ang isa mong binti. Ito ay patawad kay Rafael. Isabel, mali ako. Patawarin mo ako, di ba? Hindi na ako magsisinungaling. Bukod pa roon, isa lang namang maliit na kasinungalingan. Wala naman akong ginawang masama kay Rafael, di ba? Sinasabi mong wala kang ginawang masama kay Rafael? Pero alam mo ba na ang brain hemorrhage mula sa pagsabog ng sasakyan ay nagdulot ng clot? At dahil sa clot na yon, lumaki ang hematoma. Kaya siya sumasakit ang ulo. Kaya kailangan niya ng operasyon. Kung hindi siya naoperahan, hindi siya mawawalan ng memorya. Hindi niya ako makakalimutan. Marco, lahat ng ito ay kasalanan mo. At may lakas ka pa ng loob na humingi ng patawad? Ano ang karapatan mo? Ano? Isabel, patawarin mo ako, di ba? Pwede akong lumuhod at humingi ng tawad kay Rafael ng personal. Sa natitirang buhay ko, pwede akong maging alipin niya. Sumumpa ako. Lakas pa ng loob mong harapin si Rafael? Mga guwardiya, baliin ang binti ni Marco at itapon siya sa pamilyang Shum. Opo, ma'am. Teka, Isabel, talagang alam kong mali ako. Patawarin mo na lang ako, di ba? Assistant Gao, magsalita ka para sa akin, bilis. Ayokong mamatay. Ikaw. Isabel, kahit patayin mo ako ngayon,
Hinding-hindi ka patatawarin ni Rafael. Wala na siyang memorya. Hindi na siya muling mai-inlove sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Ilabas siya dito. Bitawan mo ako. Nanay, tatay, umuwi na ako. Bumalik na si Isabel. Bakit hindi kasama si Rafael? Matagal na siyang hindi umuuwi. Miss na namin siya ng tatay mo. Gusto ni Ginoong Rafael na makipag-divorce kay Ma'am Isabel. Pinirmahan na niya ang divorce papers. Divorce? Paano kayo nagkakaroon ng divorce? Nag-away ba kayo o ano? Si Rafael ang may gusto ng divorce. Kalokohan. Si Rafael ay laging matiyaga sa'yo. Hindi siya basta hihingi ng divorce. Tiyak na may ginawa kang katangahan na ikinagalit niya. Kaya siya humingi ng divorce. Sabihin mo sa akin ang totoo. Dahil sa Marco na iyon? Ikaw? Isabel, ano bang gagawin ko sa'yo? Sa lahat ng taong kasal ka kay Rafael, ginawa niya lahat ng dapat gawin ng mabuting manugang. Wala siyang utang sa'yo. Kung mayroon man, ikaw ang may utang sa kanya. Darating na. Sige, nandito na lahat ng ulam. Itaas natin ang ating mga baso at kumain na. Eto. Nanay, tatay, Rafael, si Marco ay mag-isa lang. Kailangan ko siyang samahan. Tumigil ka dyan. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Isabel, bagong taon ngayon. Huwag mong sirain ang magandang samahan. Umupo ka na ulit. Nanay, si Marco ay pamilya ko rin. Anong masama kung sasamahan ko siya? Ikaw? Tatay, nanay, mananatili ako sa inyo ngayong gabi para sa bagong taon. Pakiusap, hayaan na ninyong umalis si Isabel. Naiintindihan ko. Rafael, pangako, babalik ako bago maghating gabi. Sige, hihintayin kita. Tatay, nanay, eto, mag-toast muna tayo. Rafael, kaya pala noong gabing iyon, talagang hinintay mo ako hanggang lampas sa ting gabi. Isabel, ang kasal ay nangangailangan ng dalawang tao na magtulungan. Noong narito si Rafael, hindi mo alam kung paano ito pahalagahan. Ipinilit mong pabura ng isang tagalabas. Tingnan mo ngayon, si Rafael ay tumakas dahil sa iyo. Ano ang gagawin mo ngayon? Nanay, hindi totoo yan. Hindi talaga ako iiwan ni Rafael. Basta magmamakaawa ako sa kanya, tiyak na babalik siya. Gabriel, kunin mo ang relo na binili ko para kay Rafael noong nakaraan. Dadalhin ko ang relo bukas at hihingi ako ng tawad sa kanya. Tiyak na mapapatawad ako ni Rafael. Ma'am Isabel, ayokong panghinaan ka ng loob, pero si Sir Rafael ay tila protektado ng isang makapangyarihan sa likod niya. Wala akong makitang kahit anong bakas. Gabriel, matagal ka nang kasama ko. Wala kang hindi nagawa. At ngayon, hindi mo man lang mahanap ang isang tao? Talagang sinubukan ko ang best ko. Pagsubaybay, pagbisita, pagsisiyasat. Gumamit pa ako ng mga hacker. Wala pa ring makitang bakas ni Sir Rafael. Sige, maglabas ng abiso ng nawawalang tao. Kahit anumang kailangan kong makita si Rafael. Aha! Oh. Kamakailan, Isabel Shen, punong ehekutibo ng Shen Group, nagpost ng abiso ng nawawalang tao sa kanyang personal na kwenta sa Medyapan Lipunan. Sinasabi niya na ang kanyang asawa, Rafael, nagtungo sa ibang bansa kahapon at nawala na simula noon. Humihingi siya ng tulong sa sinumang makakita kay Rafael na magbigay ng impormasyon. May malaking gantimpala na inaalok. Isabel, huli na ang iyong pagkaunawa. Wala na akong pagmamahal para sa iyo. Rafael, kung nagdududa ka, maaari pa tayong bumalik kay Professor Santos. Hindi. Ang gusto ko lang ngayon ay lumayo kay Isabel hanggat maaari. Kailangan nating umalis o mahuhuli tayo sa flight. Kumusta? Nakita ko si Rafael kahapon. Ilipat mo sa akin ang $10,000. Pagkatapos, sasabihin ko sa'yo kung nasaan siya. Sige, ililipat ko na ngayon. Kumusta? Kumusta? Ang numerong iyong dinadial ay kasalukuyang hindi available.
mangyaring subukan muli mamaya. Ma'am Isabel, simula noong mag-post ka ng nawawalang tao, maraming tao na ang nandaya sa'yo ng milyon-milyon. Baka, dapat. Ano ngayon? Basta't makita natin si Rafael. Kahit maubos ang ipon ko, hindi ako magdadalawang isip. Ma'am Isabel, kailangan mong magpakalma. Kailangan ka pa ng kumpanya na mamuno. 1 linggo ka nang hindi pumapasok sa kumpanya. Ang mga empleyado at mga department head ay nagrereklamo na. Nasabi ko na, kung hindi natin makita si Rafael, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Rafael, ang hiling ko sa kaarawan ko ngayong taon ay na umuwi kang ligtas at maayos sa lalong madaling panahon. Rafael. Maligayang kaarawan sa iyo, Isabel. Maligayang kaarawan. Halika, gumawa ng hiling. Rafael, gumawa ba ako ng sobrang daming hiling? Talaga naman, kahit may 100 kang hiling, gagawin nating lahat na magkatotoo isa-isa. Baliw. Ikaw. Muntik na akong maging masaya, pero hinayaan ko itong mawala. Sayang, hindi sapat ang pagkapit ko. Isabel, pumunta ako para humingi ng tawad. Hindi na talaga ako magsisinungaling sa iyo. Pwede mo ba akong patawarin? Marco, maawain na nga ako na 1 binti mo lang ang babaliin ko. Napakabuti ko na nga. Huwag mo akong itulak. Isabel, talagang pumunta ako para aminin ang pagkakamali ko. Basta patawarin mo ako, magiging lingkod kita habang buhay. Gagawin ko lahat. Kahit kailangan kong humingi ng tawad kay Rafael, hindi ako magrereklamo kahit na. Marco, wala kang karapatang banggitin si Rafael sa akin at wala kang karapatang makita siya. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang pagkatiwala sa iyo at ang pagtaboy kay Rafael palayo. Umalis ka na agad dito. Umalis ka. Isabel, Rafael, ikaw na naman. Kahit wala ka na, bakit hindi ko mapalitan ng lugar mo? Binabati kita, Ginoong Rafael. Pagdating mo, pinangunahan mo kami upang bumuo ng bagong henerasyon ng pang-iwas na gamot para sa Alzheimer's disease. Hindi nakapagtatakang ikaw ay pinakamahusay na estudyante ni Profesor Santos. Oo, noong unang dumating si Ginoong Rafael, nag-aalala ako sa kanyang kakayahan. Pero sino ba ang mag-aakala na ang kanyang kaalaman at teknikal na kakayahan ay kasing husay ng sa amin na mga profesional? Binabati kita. Salamat. Ang tagumpay ngayong araw ay dahil sa pagsisikap ng lahat. Rafael, sa pagkakataong ito, sa wakas ay natupad mo ang aking mga inaasahan. Ibig sabihin din ay maaari na akong ganap na makatulog ng payapa at ipasa ang posisyon bilang punong CEO ng Shengyu Group sa iyo. Salamat, Profesor Santos. Salamat sa paghihintay sa akin at salamat sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon upang magsimulang muli. Ako, sa totoo lang, nagpatuloy lang akong naghintay sa iyo dahil nakita kong ikaw ay talagang may talento sa medisina. Kaya naman, nagpatuloy akong naghintay. Kung may karapat-dapat pasalamatan, ikaw iyon. Pagkalipas ng maraming taon, sa wakas ay natauhan ka na. Sa wakas ay natagpuan mo na muli ang iyong tunay na sarili. May balita ba tungkol kay Rafael? Ma'am Isabel, masama. May malaking nangyari sa kumpanya. Sinabi ko sa iyo, kung hindi natin makita si Rafael, hindi ako makapag-focus sa trabaho. Kamakailan, ang kumpanya, masyadong maraming masamang balita. Ang presyo ng stock ay bumaba sa limit. Ang board ay nagpaplanong impeach ka. Alam mong ayaw kong marinig ito. Nahanap mo ba si Rafael? Si Ginoong Rafael ay naghahanap, pero hindi na kaya ng kumpanya magtagal pa. Isabel, may paraan ako para tulungan ka. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka. Tigilan mo ang paggulo dito. Hindi ako nagloloko. Kahit na hindi ako masyadong marunong tungkol sa mga usapin ng kumpanya, may solusyon talaga ako sa pagkakataong ito. Makatutulong ako sa kumpanya. Isabel,
Tingnan mo, sa lahat ng oras na ito, sinaktan mo ako, sinigawan mo ako. Hindi ba dapat kumalma ka na ngayon? Para sa ating pagkakaibigan sa loob ng maraming taon, magtiwala ka lang sa akin ngayong isang beses. Hindi kita lolokohin. Sige, mas mabuti kung hindi mo na ako lolokohin ngayong pagkakataon. Ang bagong research na gamot ng Shengyu Grupo ay malapit ng ilunsad sa merkado. Ngayon, ang pinuno ng bagong proyekto ng gamot, si Carl, ay babalik din sa bansa upang kunin ang posisyon ng bagong CEO ng Shengyu Group at dadalo sa kaganapan ng paglulunsad ng gamot ngayong gabi. Isabel, huwag kang mag-alala. Nakuha ko na lahat ng impormasyon. Si Carl, ang kasalukuyang CEO ng Shengyu Group, ay nasa mismong flight na ito ngayon. Para kaming magkapatid, tiwala lang. Ang pagtutulungang ito ay tiyak na magiging maayos. At itong kaibigan ko, hindi lang siya sa medisina interesado. Dumadalaw din siya sa mga art exhibition. Gusto niya ang pagpipinta. Si Rafael ay mahilig din sa pagpipinta. Kung hindi naging doktor si Rafael, malamang naging pintor siya. Ano? Wala. Bantayan mo ng mabuti ang labasan. Huwag mo siyang palampasin. Rafael, Isabel, anong problema? nakita ko si Rafael. Pumalik si Rafael. Rafael, Isabel, Rafael, hindi na siya babalik. Pakawalan mo na siya. nakita ko talaga si Rafael kanina. Bumalik si Rafael. Hindi ako nagkakamali. Isabel, di ba pwedeng tumingin ka sa akin? Kung anong kaya ni Rafael, kaya ko rin yun. Mas mahusay pa ako sa kanya at mas gagaling pa. Marco, kahit na pinatawad na kita, hindi ibig sabihin na mapapalitan mo si Rafael sa puso ko. Binabalaan kita. Bukod sa mga usapin sa trabaho, huwag kang mag-isip ng iba. Kung hindi, pagsisisihan mo. Kapag nakuha ko na ang kooperasyon sa Shengyu Group, Isabel, gusto kong makita kung anong dahilan mo para tanggihan ako. Si Rafael! Palem. Ligtas akong nakarating. Dr. Liu, huwag kang mag-alala. Saka may press conference tayo mamayang gabi. Di ba magkikita tayo? Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Sige, magkita tayo sa press conference mamayang gabi. Hoy, Tito! Ano? Umalis na si Carl sa kumpanya ng eroplano. Hindi! Nasa kumpanya ng eroplano kami. Naghihintay. Ito! Kumusta? Kumusta? Tito! Anong gagawin natin? Isabel, huwag kang mag-alala. Magkasama sila sa trabaho ng tito ko at ni Carl, kaya alam niya kung nasaan siya. Tama na, Gabriel. Bilisan mo at magmaneho papuntang Shengyu Group. Hindi. Sir Rafael, hiniling ni Miss Lu na paalalahanan kita na may pinsala ka sa ulo. Hindi ka dapat malantad sa hangin. Naka-on ang aircon sa kotse. Kung hindi ka komportable, pwedeng ko itong patayin. Salamat, Assistant Liu. Sir Rafael, narinig ko mula kay Professor Santos na 10 taon na ang nakalipas na aksidente ka sa sasakyan. Nasaktan mo pa ang iyong ulo. Ano ba talaga ang nangyari? Wala akong masyadong naaalala tungkol doon at ayaw ko nang maalala. Kaya, mas gugustuhin kong hindi na pag-usapan. Paumanhin, Sir Rafael. Hindi ko alam na sensitibo ka pala tungkol doon. Kaya nga ako nagtanong. Ayos lang. Wala na akong pakialam sa nakaraan. Kaya pinili kong bumalik. Assistant Liu, ibigay mo muna sa akin ang susi ng kotse. Magda-drive ako papunta sa launch event. Umakyat ka mamaya at dalhin mo ang aking talumpati para mamayang gabi. Oh, Sir Rafael? Rafael, ikaw talaga. Akala ko, nag-hallucinate na naman ako. Ma'am Isabel, mangyaring lumayo ka. Guling Feng, wala ka ng 2 taon. Ngayong bumalik ka, isa ka pa ring driver, ha? Oh, hindi. Nagmamadali akong sumakay ng eroplano ngayon. Nakalimutan kong magpalit ng damit. Ano ang iniidlip mo dyan? Wala kang pakialam sa sinasabi ko. Payo ko lang, huwag kang manghusga sa panlabas. Maliban kung gusto mong masuntok. Rafael, saan ka nang galing nitong 2 taon? Bakit mo ako binaliwala? Bakit hindi ka umuwi? Alam mo ba, akala ko patay ka na. Ma'am Isabel, hiwalay na tayo. Rafael, paano mo nagawang magbanggit ng diborsyo sa akin? Tama nga, bago ka magpakasal, umaasa ka sa pamilya mo.
Hayaan mong si Isabel ang sumuporta sa iyo. At pagkatapos ng diborsyo, driver ka lang. Anong karapatan mong sabihin iyon? Rafael, hindi ka pwedeng umalis. Rafael, huwag ka nang magtrabaho bilang driver dito. Umuwi ka na sa akin. Sumusumpa ako. Basta't uuwi ka sa akin. Hindi ko nagagamitin ang iyong mga nakaraang pabigla-biglang aksyon laban sa iyo. At bibigyan pa kita ng posisyon bilang assistant sa kumpanya. Ano sa iyo? Isabel, ano ang ibig mong sabihin yan? Sinasabi mo bang lahat ng ginawa ko dati ay puro walang kwentang pabigla-bigla lang? Hindi iyon, Rafael. Makinig ka sa akin. Ako'y... Tama na. Wala akong ganang makinig sa kalokohan mo ngayon. Lumabas ka. Rafael, paano mo nagawang magtantrums sa akin? Kung hindi ka uuwi sa akin ngayon, babaliwalain na lang kita? Seryoso ako, kahit lumuhod ka't magmakaawa sa akin. Hindi na kita papansinin. Sige, bahala ka. Ginoong Rafael, pakiusap, pumayag kang umuwi kasama si Ma'am Isabel, okay? Sa 2 taon mula nang umalis ka, hindi lang siya uminom araw at gabi, kundi pabayaan din ang kumpanya ng todo. Pati ang matagal nang natutulog niyang problema sa tiyan, ay sumiklab na naman kamakailan. Pakiusap, maawa ka, para kay Ma'am Isabel. Kung isa sa alang-alang na hindi siya naging madali sa 2 taon na ito, pakiusap, tumigil ka na sa pagiging matigas ang ulo, okay? Siya ang nahirapan? Madali ba ang unang 3 taon para sa akin? Kung hindi dahil sa kanyang pagiging paborito, mawawala ba ang aking memorya at kailangan ng operasyon? Rafael, hindi ka pwedeng umalis. Rafael, hindi ka pwedeng umalis. Isabel, ang pinaka-prioridad natin ngayon ay hanapin si Carl, ang bagong chairman ng Shengyu Group. Kapag nakipagsosyo tayo kay Carl, babalik siya ng kusa. Talaga? Huwag kalimutan, ang Shengyu Group ay kumpanya ni Chen Qinghe, at si Chen Qinghe ay kanyang mentor. Nagtaridos, kapag nakipagsosyo tayo sa Shengyu Group, maaari mong ipa-step in si Chen Qinghe para tulungan kang manghikayat sa kanya na manatili. Isabel, si Profesor Santos ay may proyektong pananaliksik na may problema. Kailangan niya ang tulong ko. Kaya baka kailangan kong lumuwas ng 1 linggo. 1 linggo? Bakit ang tagal? Si Marco ay sumakit ang tiyan noong 1 araw. Sana ay maalagaan mo siya. Wala akong choice. Si Profesor Santos ay aking mentor. At pakiramdam ko may utang ako sa kanya. Kaya kahit anong hilingin niya sa akin, gagawin ko ang aking makakaya para tumulong. Tama. Si Rafael ay laging nakikinig kay Profesor Santos. Hanapin na natin si Carl ngayon. Dapat nating makuha ang partnership na ito. Uy, Assistant Liu. Ang bagong CEO nyo, si Carl. Nasa opisina ba siya ngayon? Para kaming magkapatid. Pwede mo bang sabihin sa kanya na ang Shen Group namin ay gustong makipag-usap ng negosyo sa kanya? Magkapatid kayo ng CEO namin? Bakit hindi mo alam na umalis na ang CEO namin papunta sa press conference venue? Wala siya sa kumpanya ngayon. Marco, magkapatid ba talaga kayo ni Carl o hindi? Para sa simpleng meeting lang, 2 beses mo kaming pinapunta nang walang resulta. Isabel, maniwala ka. Para talaga kaming magkapatid. Hindi ako nagsisinungaling ngayon. Kasi... Tama na. Ano pa ang silbi ng pagpapaliwanag mo ngayon? Hanapin mo na lang si Carl sa press conference? Narinig ko ang tungkol sa Shengyu Group, ang bagong appointed na CEO, si Carl, ang mismong inaprubahan ni Profesor Santos, na sumali sa research team 2 taon na ang nakalipas. Pumasok si Carl sa pamamagitan ng koneksyon. Gumamit siya ng backdoor para makarating sa kinatatayuan niya. Ganyan niya nakuha ang tagumpay niya ngayon, di ba? Mahirap sabihin. Kung tutuusin, si Carl, dati may apelyidong Go. Siya ang paboritong estudyante ni Profesor Santos. Noong nasa eskwela pa siya, nakakuha pa siya ng slot para mag-aral sa ibang bansa. Inirekomenda rin siya ni Profesor Santos sa sariling mentor niya. Pero, si Carl, para makasama ang kasintahan niya, simpleng isinuko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. So, itong si Carl, bakit siya sumali sa medical research team ni Profesor Santos? 2 taon siyang nasa ibang bansa. Tila, naaksidente si Carl sa kotse sa kanila. Sinusubukan niyang iligtas ang kasintahan niya at nagtamo ng pinsala sa utak. Pero inangkin ng kapatid niya ang lahat ng karangalan. Kaya naman ang kasintahan niya ay laging pinapaboran ng kapatid niya kaysa sa kanya. Siya ay lubusang binaliwala si Carl. Sa huli, si Carl ay sumailalim sa operasyon sa utak para tuluyan ng maalis siya. Ganyan siya napunta sa pag-aaral sa ibang bansa. Wow, hirap talaga naranasan ni Carl. Gabriel, binanggit mo ang Shengyu Group, ang bagong appointed na CEO, si Carl. Iyon ba si Rafael? Ang bagong appointed na presidente, si Carl. Si Rafael ba? Ang alam lang,
Ku ang apelyido ni Carl. Pero hindi ko rin alam ang buong pangalan ni Carl. Isabel, relax lang. Base lang sa suot ni Rafael ngayong umaga, sa kanyang damit kaninang umaga, hindi rin siya ang bagong Carl. At nagtanong na ako sa tito ko. Sa organisasyon ni Profesor Santos, may 2 Carl sa kabuuan. Parehong Ku ang apelyido. Yung isa, yung bagong appointed na Carl ngayon, at yung isa ay nasa grupo lang niya isang ordinaryong empleyado, wala nang iba. Oo, Ma'am Isabel. Isipin mo, para maging presidente, kailangan mo nang hindi bababa sa 50 o 60 taong gulang. Pero si Sir Rafael ay 30 taong gulang lamang ngayon. Kaya hindi siya pwedeng siya. Tama ka, Gabriel. Hindi pa rin ako panatag. Pumunta ka at magtanong muli tungkol sa impormasyon ni Carl. Subukan nating bago maggabi, makuha ang kooperasyon sa Shengyu Group. Mga ginang at ginoo, ang press conference natin ay magsisimula na. Salubungin natin ang presidente ng Shengyu Group, si Mr. Carl, sa entablado. Rafael. Ma'am Isabel, harang mo ako. Rafael, ikaw si Carl? Paano nangyari iyon, Isabel? Tiyak siya iyon, Rafael. Nagpapanggap at nagsisinungaling ulit. Ang totoong Carl ay hindi pa dumarating. Ako si Carl. Rafael, alam ko, gusto mo lang pansinin ka ni Isabel, pero hindi mo kailangang gumawa ng ganito kalaking eksena, di ba? Kung magagalit ka kay Carl, si Isabel pa rin ba ang maglilinis ng gulo mo? Maniwala ka sa gusto mo. Inaamin ko, dati kang bihirang henyo sa medisina, pero naaksidente ka sa sasakyan 10 taon na ang nakalipas. Nasugatan ang utak mo at nawala ang memorya. Kahit gaano ka katalino dati, hindi ka maaaring maging katulad ni Carl. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. Ito ang press conference ng Shengyu Group. Hindi ito lugar para sa inyo na magdrama. Ikaw. Marco. Rafael, binaliwala kita noon. Ngayon alam ko na mali ako. Nagtantrum ka at tumakas sa bahay. Pwede ko nang palampasin iyon. Tigilan mo na ang trabaho mo at umuwi ka sa akin. Tumigil ka na sa paggawa ng eksena, okay? Ma'am Isabel, pinadala ko sa iyo ang divorce papers 2 taon na ang nakalipas, di ba? Wala kang karapatan na utusan ako ngayon. Pinunit ko na ang mga divorce papers na iyon. Hanggat hindi ako pumipirma, mag-asawa pa rin tayo. Isabel, hindi kita mahal at wala akong pakialam sa iyo. Hindi mo ba naiintindihan? At saka, mayroon na akong si Sofia. Kahit gaano ka humingi ng tawad, walang silbi. Rafael, nagbibiro ka lang, diba? Sabi ko, isipin mo ang gusto mo. Tigilan mo na ang pagsunod sa akin. Rafael, paano mo ako nagawang ipagkanulo? At nahulog ka sa iba? May ginawa ba akong mali ulit? Sabihin mo sa akin, magbabago ako, pangako. Tama na, Isabel. Ikaw ang unang nagtaksil sa akin, na in love ka kay Marco. Pinili kong tumabi at hayaan kayong magkasama. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa ngayon. Wala kang karapatang magtanong kung sino ang gusto ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako sa'yo, sumusumpa ako. Bumalik ka lang sa akin. Kahit ilan pang naging nobya mo, hindi ko iyon gagamitin laban sa'yo. Baliw ka? Isabel, kung si Rafael ay may bagong target, hayaan mo siyang habulin ito. Ang isang taong kasing galing mo ay maraming iba pang manliligaw. Pero ikaw, Rafael, 2 taon kang nawala. Akala ko, magkakaroon ka na ng tibay ng loob, pero wala kang pinagbago. Umaasa pa rin sa iba pero nagkukunwaring matapang. At nagsaliksik ako. Ang bagong nobya mo ay may magandang background. Siya ang apo ni Profesor Santos Chinghe. Naglakas loob ka bang sabihin sa akin na hindi ka kasama niya para makinabang sa kanya? Wow! Kaya itong si Sir Rafael ay may connection din. Kaya pala siya nandito sa press conference. Malamang gumamit siya ng backer kay Profesor Santos at kay Miss Lo. Tama, syempre. Si Carl ay espesyal na inaprubahan ni Profesor Santos upang sumali sa research group. Pero at least may kakayahan siya. Ano ang meron siya? Rafael, kung anong kaya ni Sofia ibigay sa'yo, kaya ko ring ibigay. 1,000 beses pa. Bakit mo pinipilit na manatili sa tabi ng ibang babae at umasa sa kanya? Umaasa sa kanya? Isabel, ang tawaging tanga ka ay sobrang papuri na sa'yo. Mas gugustuhin mo pang manatili sa ibang babae at umasa sa kanya kaysa bumalik sa akin? Si Sofia ba? Kahit 10 ng kabutihan ko? Isabel, mahiya ka naman. Isabel, wala ka bang hiya? Rafael, huwag mong isipin na dahil lang sinusuportahan ka niya pwede mo nang tratuhin si Isabel ng ganyan. Wala siyang iba kundi isang mga agaw ng asawa na sumira ng isang kasal. Lakas loob mo akong saktan? Kung lalaitin mo ulit si Sofia, gagawin ko ulit. Ikaw ang nangaliwa sa asawa mo at nagkagulo ka sa kanya. Anong karapatan mo para magpakaasta? Ikaw. Isabel, nakikita mo na ngayon? Ang isang lalaking tulad niya ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal mo. Siya yung tipong lalaki na marunong lang mabuhay sa pera ng babae. Walang pinagkaiba sa basura. Tumahimik ka. Lakas loob mo ring saktan ako? Walang galang.
Karapat-dapat ka lang. Sige, Sofia. Mas importante ang launch event. Clown lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Ma'am Isabel, Sir Rafael, hindi kayo invited sa launch event na ito. Mangyaring umalis. Rafael, sino ang akala mo sa sarili mo? Akala mo ba talaga ikaw si Carl, ang bagong chairman ng Shengyu Group? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan para paalisin kami? Sino ang nagsabing walang karapatan si Rafael? Sino ang nagsabing hindi kwalipikado si Rafael? Lolo. Professor Santos. Mabuti. Ikaw pala iyon. Sa press conference ko, nalapastangan mo ako. Nagdulot ka ng problema. Hindi. Gusto ko lang po malaman ninyo, Professor Santos, na si Rafael, kung gaano siya kawalang silbi. Ang kapal ng mukha mo. Si Rafael ay aking estudyante. Mas kilala ko ang kanyang pagkatao kaysa kanino man. Paano ko hahayaan kayo na magkalat ng ganyang kalokohan dito, na maging ganito kawalang galang? Kung pag-uusapan natin ang mga walang kwenta, ikaw iyon. Ang taong tulad mo ay hindi karapat-dapat na maglinis ng sapatos niya. Hindi, Professor Santos, hindi ninyo alam na si Rafael, dati, para makuha ang simpatya ni Isabel, siya ay palaging nagpapakabiktima. At ngayon, upang makuha ang inyong tiwala, siya ay nag-aarte pa rin. Huwag kayong maniwala sa kanya. At Professor Santos, kailangan ninyong maniwala sa akin. Nagkunwari lang siya na siya ang inyong pinakamahusay na estudyante, si Carl. Nag-claim na siya ang bagong CEO, si Carl. Paano naman ang isang tulad niya ay maaari maging estudyante ninyo? Manahimik ka. Sapat na ba ang sinabi mo? Siya si Carl. Bobo, siya ang aking itinalaga bilang bagong CEO ng Shengyu Group. Carl, ano? May problema ba kayo dyan? Paano siya magiging si Carl? Imposible iyon. Marco, anong nangyayari dito? Hindi. Isabel, pakikinggan mo. Ang tiyuhin ko ang pinuno ng HR sa Shengyu Grupo, ang head ng HR. Kung siya si Carl, paano ko di malalaman? Di ba? Di. Paano mo to ipapaliwanag? Ito sigurado ay si Professor Santos na nagtatakip para sa kanya. Alam mo rin yun, siya ang paboritong estudyante ni Professor Santos. Kaya syempre, paborito niya yon. Sige. Tapos ikaw tawagan mo ngayon din ang tiyuhin mo. Gusto kong makita kung ang tiyuhin mo ay makilala ang bagong CEO ng grupo natin, si Rafael. Sige, tatawagan ko siya ngayon. Pagdating ng tiyuhin ko, makikita ninyong lahat ang tunay na kulay ni Rafael. Uy, tiyuhin, nasa press conference mo ako. Inaapi ako. Pumunta ka rito, bilis. Rafael, kapag nakarating na ang tiyuhin ko, tapos ka na. Mabuti. Inaabangan ko yan. Kapag nakarating na ang tiyuhin ko at ilantad ka, tingnan natin kung paano mo mananatiling kalmado. Palamunin ka lang. Anong karapatan mong makipag-away sa akin para kay Isabel? Tiyuhin. Professor Santos. Tiyuhin, bilis, suportahan mo ako. Paano nangyari na ang talunan na si Rafael ay maaaring maging bagong CEO ng Shengyu Group na si Carl? Walang kwenta kang tanga. Muntik na akong mapatay mo. Alam mo yon? Si Rafael ay ang Shengyu Group nating bagong appointed na CEO, Carl. Ano? Hindi ko tiyuhin. Hindi mo sinabi sa akin. Si Carl ba ang kapatid ko? Ikaw at si Ginoong Rafael ay lumaki na magkasama. Paano siya hindi maging kapatid mo? Natatakot ako na si Mr. He ay hindi kailanman itinuring akong kapatid. Kung hindi ka magsusumikap ng ganoon para magpanggap na nasaktan ang binti ng mahigit kalahating taon para lang manatili sa aking bahay at tangkilikin ang pangangalaga ng aking dating asawa. Walang katotohanan yan. Hayaan mong magpaliwanag ako. Marco, nagsinungaling ka na naman sa akin. Hindi, Isabel. Kailangan mong maniwala sa akin. Gusto ko lang talaga tulungan kang iligtas ang kumpanya. Wala akong ibang intensyon. Talaga, kailangan mong maniwala sa akin. Rafael, pasensya na. Nagkamali ako. Ipinapangako ko, kung babalik ka lang, gagawin ko ang lahat para ayusin ito. Maging ang relo, ang mabangong sachet, ang aroma lamp, o ang pagsikat ng araw sa tabing dagat na ipinangako natin sa isa't isa. Aayusin ko lahat, okay? Isabel, hindi mo pa ba naiintindihan? Lahat ng mga bagay na gusto mong ayusin, wala akong pakialam sa kahit isa sa mga iyon. Rafael, napabayaan lang kita medyo dati, diba? Pero ipinapangako ko sa'yo ngayon. Aayusin ko lahat para sa'yo. Bakit ka pa hindi handang patawarin ako? Dahil hindi na kita mahal. Rafael, ikaw na walang utang na loob. Nasayang ni Isabel, mahigit 1 dekada ng damdamin sa iyo. Tahimik ka. Kung hindi dahil sa iyo, paano ako nakalimutan ni Rafael? Paano niya ako na-divorce? Gabriel, ilabas si Marco. Turuan mo siya ng leksyon. Gawin mo siyang maalala ito. Mga guwardiya. Dalhin siya. Wag, Isabel! Bitawan mo ako!
Ma'am Isabel, ano pa ang ginagawa mo dito? Ako. Ayos lang. Kung gusto niyang manatili, hayaan mo siya. Kung tutuusin, para sa isang taong hindi gaanong mahalaga, hindi dapat nating sayangin ang oras. Professor Santos, malapit na oras para sa press conference. Hindi dapat natin maantala pa. Lahat, kanina, may isang napaka-di-kaaya-ayang maliit na insidente. Kalimutan na natin sila at bumalik sa paksa. Ituloy natin ang ating press conference. Magsimula na tayo. Bigyan natin ng mainit na pagtanggap ang bagong presidente ng Shengyu Group, Carl, na umakyat at magsalita. Salamat sa lahat ng dumalo sa press conference na ito. Tungkol sa pagbuo ng bagong produktong ito, maraming tao ang gusto kong pasalamatan. Pero lalo kong gustong pasalamatan ang isang tao. 10 taon na ang nakakaraan, na aksidente ako sa sasakyan. Iniwan niya ang kanyang degree para agad na maging aking dumadoktor. 2 taon na ang nakakaraan, na operahan ako para sa amnesia. Siya ang tumulong sa akin na muling itayo ang lakas ng loob na magsimula muli. Hoy, Sir Rafael, hindi siya nandito para mag-propose, di ba? Mukhang magpo-propose siya. Oo. Sofia, masasabi kong kung wala ka, hindi ako kung sino ako ngayon. Pakakasalan mo ba ako? Tingnan mo, Rafael. Sinabi ko sa'yo hindi mo ako matatalo. Rafael, hindi na talaga tayo makakabalik, di ba? Isabel, tigil-tigilan mo na yang mga dokumento. Inumin mo itong gatas at magpahinga ka. Oh, tumigil ka nga. Kung pagod ka, matulog ka. Huwag mo akong alalahanin. Hindi kakayanin ng katawan mo yan. Pakinggan mo ako, magpahinga ka. Pwede nating pag-usapan yan bukas. See? Kailan ka pa nagsimulang magsuot ng sachet? Si Marco mismo ang gumawa nito para sa akin. Diba? Ang ganda, diba? Paano yung insenso? Akala ko hindi mo kaya ang amoy ng insenso? Yun, si Marco rin ang bumili niyan para sa akin. Nag-aalala siya sa insomnia ko. Gusto ko talaga yan. Rafael, pasensya na. Alam kong mali ako. Mali talaga ako. Rafael. Ma'am Isabel, ang panig ni Sir Rafael ay tumatanggi pa ring makita ka. Kakakuha lang namin ng balita na itinapon na niya ang mga bulaklak na ipinadala mo. At ang sulat ng paghingi ng tawad, lahat ng iyon. Dahil hindi na kita mahal. Rafael, ano ang dapat kong gawin para patawarin mo ako? Huwag kang magalit. Binilhan kita ng paborito mong candy. Kung hindi ka masaya, bibili pa ako ng iba hanggang sa maging masaya ka at patawarin mo ako. Okay? Rafael, paano kung isang araw, pinagtaksilan mo ako at nahulog ka sa iba? Ano ang gagawin mo? Gagawin ko ang ginagawa sa mga drama. Ipagsapalaran ko ang buhay ko para mahulog ka na namang muli sa akin. Huwag kang magsabi ng ganyan. Kung may mangyari sa iyo, ano ang gagawin ko? Huwag kang mag-alala. Hindi kita kailanman ipagkakanulo at hindi kita iiwan. Ikaw, kung ikaw ang nagtaksil sa akin, ano ang gagawin mo? Kung sakaling ipagkanulo kita, luluhod ako sa harap mo at hihingi ng tawad hanggang sa masiyahan ka. Talaga? Dalhin mo ako sa tirahan ng mga Lu. Opo, ma'am. Rafael, kung talagang gagawin ko ito, mapapatawad mo ba ako, diba? Rafael,
Isabel, anong ginagawa mo dito? Rafael, pumunta ako para humingi ng tawad. Nagkamali ako sa lahat. Pakiusap, huwag ka nang magalit sa akin. Pwede ba tayong magsimulang muli? Kung iyan ang dahilan mo rito, dapat kang umalis. May bago na akong pamilya ngayon. Huwag mo na akong istorbohin. Rafael, hindi ka ganyan dati. Nagsorry na ako sa iyo ng paulit-ulit. Bakit hindi mo ako mapatawad? Ah, Ikaw mismo ang nagsabi, nakaraan na iyon. Hindi ko talaga maalala ang nangyari noon, pero naniniwala ako na mahal talaga kita dati. Kung bakit naging ganito ang mga bagay. Mas alam mo ang dahilan kaysa kanino man. ako, Ikaw ang laging nagtataboy sa akin. Ikaw ang laging nananakit sa akin. Ikaw ang sumira sa kung ano ang meron tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Rafael. Hindi ako susuko. Hanggat hindi mo ako pinapatawad, mananatili ako rito na nakaluhod hanggat gawin mo. Luhod ka hanggat gusto mo. Ikaw ang bahala. Wala akong kinalaman diyan. Rafael. Rafael, hindi ako susuko. Papatawarin mo ako sa huli. Ma'am Isabel, dapat umalis ka na talaga ngayon. Ayaw ka talagang makita ni Sir Rafael. Kahit na patuloy kang lumuhod dito, walang magandang mangyayari. Sabihin ni Rafael sa akin mismo. Kung hindi, hindi ako tatayo. Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Ma'am Isabel, umuwi na tayo. Kung magtatagal ka pa sa ulan, hindi nakakayanin ng katawan mo. Kung hindi darating si Rafael, hindi ako aalis. Rafael, pinatawad mo na ba ako? Kung alam mong ganito ang mangyayari, bakit mo ginawa iyon sa simula pa lang? Rafael, baka dapat kang makipag-usap kay Ma'am Isabel. Masasaktan niya ang sarili niya kung patuloy siyang luluhod ng ganito. Hayaan mo siyang lumuhod kung gusto niya. Wala akong magagawa tungkol diyan. Tara na. Rafael. Rafael, hintayin mo ako. Rafael, pasensya na. Ma'am Isabel, nandito ka na naman. Nasa labas ka ng ulan kagabi. Hindi kakayanin ng katawan mo iyan. Eh ano? Hindi naman nagmamalasakit si Rafael. Teka, pakibigay ito kay Rafael. Huwag mong sabihing galing sa akin. Sandali. Hindi pantay ang kurbata mo. Hayaan mo akong ayusin. Ayan, pagkatapos ng trabaho ngayong gabi, umuwi ka ng maaga. Sabi ni Lolo gusto kanyang makasabay sa hapunan. Sige, susubukan kong umalis ng maaga sa trabaho ngayon at bumalik para makasama ka. Ano yung ingay na iyon? Sino yan? Sigurado ka bang may narinig ka? Mauna ka na. Ako na ang titingin. Oh, ikaw pala, bata. Ginoong Rafael. Ito ay galing kay Ma'am Isabel. Regalo para sa'yo. Rafael, alam ko, huli na para sa mga salita ngayon. Ang aromatherapy lamp na ito ay para makabawi ako. Kung maaari tayong magsimulang muli, pahahalagahan ko ito. Ang aromatherapy lamp na ibinigay mo sa akin. Sana, mapatawad mo ako. Tandaan mo ito. Mula ngayon, lahat ng ibibigay ni Isabel sa akin, itapon mo na lang. Huwag mong dalhin sa akin. Rafael, kung hindi mo tatanggapin ang paghingi ko ng tawad, sige. Pero bakit hindi mo man lang tanggapin ang regalong ibinigay ko sa'yo? Isabel, malinaw na malinaw ang sinabi ko noong nakaraan. Ang meron tayo ay nakaraan na. Tigilan mo na ako. Rafael,
Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babayaran kita, pangako. Tama na. Isabel, tigilan mo na ako. Umalis ka na lang. Hindi ako aalis. Hanggat hindi mo ako pinatawad. Kung hindi, patuloy kitang hahabulin. Bahala ka. Rafael. Ma'am Isabel, baka dapat sumuko ka na. Si Ginoong Rafael talaga. Determinado siya sa pagkakataong ito. Naputulin ang lahat ng ugnayan sa iyo. Hayaan mo na siya. Huwag mong hayaang sirain ito ang iyong kalusugan. Hindi. Hindi ako susuko. Kung hindi niya ako patawarin sa isang araw, mamalimos ako sa kanya sa isang araw. Kung hindi niya ako patawarin sa buong buhay niya, mamalimos ako sa kanya habang buhay. Professor Santos, wala na akong magawa, kaya ako nagmamakaawa sa iyo. Pakiusap, kausapin mo si Rafael para sa akin. Kumbinsihin mo siyang bumalik. Ma'am Isabel, mali ang tinatanong mo. Pagdating sa personal na usapin ni Rafael, hindi ako maaaring makialam. Wala rin akong karapatan. Dapat, humanap ka ng iba. Hindi, Professor Santos, kailangan mo akong tulungan. Hindi pa namin Rafael, na-finalize ang negosyo namin. Kung makasal na si Sofia, iyon ay bigami. Ayaw mong maging kabit si Sofia, di ba? Tama na. Ma'am Isabel, hindi ba sa tingin mo ay sobra na ang sinasabi mo? Ikaw ang nanakit sa puso ni Rafael. Paano kang naglakas loob na sabihin iyon? Alam mo ba kung gaano ang isinakripisyo ni Rafael para sa iyo? Pagkatapos ng graduation, inalok na siya ng pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. Ngunit para sa iyo, binigay niya ang napakagandang oportunidad. Para sa akin? Siya. Rafael, narinig ko nagkaroon ka ng pagkakataong mag-aral sa ibang bansa. Bakit hindi ka pumunta? Anong pagkakataong mag-aral sa ibang bansa? Tingnan mo, hindi ako isang taong may malalaking pangarap o ambisyon. Ang pinakamalaking hiling ko sa buhay ay makasama ka lang. At saka, nasaan ka man, iyon ang aking tahanan. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Kaya, Rafael. Hindi naman siya walang pangarap o ambisyon. Hindi lang niya kaya akong iwan. Isinuko ni Rafael ang kanyang mga pangarap at ang kanyang kinabukasan para sa iyo. Isinuko niya ang sarili niyang karera. Handa pa siyang isuko ang kanyang buhay, pero kapalit noon, wala siyang nakuha kahit isang bahagi ng iyong pag-aalala o tiwala. Ma'am Isabel, mula ngayon, huwag kang maglakas loob na sabihing mahal mo siya. Ang pagmamahal mo, kumpara sa kanya, walang kwenta. Ginoong Chen, alam kong mali ako ngayon. Pakiusap, tulungan mo ako. Talagang hindi ko kayang mawala si Rafael. Huli na, kung ako si Rafael, kakalimutan ng 3 taong kasal. Mula nang ituring mo si Marco bilang iyong tagapagligtas, hinding-hindi kita patatawarin. Lalo na't ako ang lolo ni Sofia. Binibini, pakawalan mo na si Rafael. Panahon na para bumalik ka sa sarili mong buhay. Panukalang proyekto. Kumusta, Gabriel? Maghanda ng panukalang pakikipagtulungan para sa Shengyu Group agad. Kahit anong halaga, dapat nating makuha ang partnership na ito. Rafael, dahil hindi mo ako makikita, ito lang ang naisip kong paraan. Minsan kitang nawala, hindi ko nahahayaang mangyari ulit. Ma'am Isabel, ginagawa mo pa rin iyan? Hindi ako sumusuko. Sir Rafael, mangyaring, tulungan mo lang ako ngayong isang beses. Ma'am Isabel, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Pero si Sir Rafael ay nagbigay ng tiyak na utos. Ano mang ipadala mo ay dapat itapon. Hindi man lang makapasok sa kanyang opisina. Kaya, dapat ka na talagang sumuko. Assistant Liu, ang nasa pagitan namin ni Sir Rafael ay personal. Ang bidding cooperation na ito ay negosyo. Sa tingin mo ba, ay may taong tulad ni Sir Rafael, hahayaan na makagambala ang personal na damdamin at ihalo ang negosyo sa personal? Ang aming kumpanya ay iyong pinakamahusay na potensyal na kasosyo para sa proyektong ito. Sir Rafael, hindi ko gustong ilagay ka sa mahirap na sitwasyon. Kung ang proposal na ito ay hindi pumasa sa review, tatanggapin ko iyon. Ngunit sa tingin ko, dapat mo itong isumite kahit papaano. Hindi ka ba sang-ayon? Ngayong isang beses lang, hindi na ito mauulit. Rafael, sana hindi mo ako sisihin sa paggawa nito.
Ano ang nangyayari dito? Ang kasunduan sa pakikipagtulungan sa Shen Corporation. Paano napunta dito? Ginoong Rafael, para maging tapat sa iyo, ang panukala ng Shen Corporation ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa lahat ng opsyon. Ang aming panel ng pagsusuri ng proyekto ay nasuri na ito. Siyempre kung hindi ka sumasang-ayon, ibababa na lang namin ito. Pupunta ako at kakausapin si Ma'am Isabel. Huwag mong isaalang-alang ang aking personal na damdamin. Dahil ang iyong panel ng pagsusuri ay nagbigay na ng pagtatasa, ipagpatuloy ang normal na proseso. Ma'am Isabel. May balita ba? Mula sa Shengyu Group? Ma'am Isabel, talagang hindi mo dapat ituloy ito. Dahil sa kung paano katratuhin ni Ginoong Rafael, tiyak na hindi siya sasang-ayon na makipagtulungan. Naniniwala ako kay Rafael. Sinusubukan lang niya akong inisin. Hanggat ako ay humingi ng tawad ng tapat, tiyak na patatawarin niya ako. Ano ang nangyayari sa labas? Ang ingay. Malamang si Marco ay gumagawa na naman ng eksena sa kumpanya. Simula nang palayasin mo siya sa villa, pumupunta siya sa opisina tuwing kabilang araw na nagkakagulo. Sumisigaw at naghihingi na makita ka. Siya. Sinabi ko sa kanya na hindi mo siya makikita, pero ayaw niyang makinig. Paano siya nagkakaroon ng lakas ng loob na makita ako? Pakiusap, kumalma ka. Pupunta ako para paalisin siya ngayon. Ako na mismo ang pupunta. Dahil gusto niyang gumawa ng eksena, pipilitin ko siyang lumuhod at humingi ng tawad kay Rafael ng personal. Bitawan mo ako. Gusto kong makita si Isabel. Sir Rafael, si Ma'am Isabel ay nagbigay ng mahigpit na utos na huwag ka nang makita. Pakiusap, huwag mo akong gawing mahirapan. Kailangan kong makita si Isabel. Ano ang gusto mo sa akin? Isabel, sa wakas, ay handa ka na makita ako. Nandito ka ba para subukan akong lokohin muli? Isabel, pasensya na. Inaamin ko na mali ako. Hindi ako dapat nagsinungaling. Pero dahil lang, mahal na mahal kita. Natatakot ako na makuha ka ng iba. Natatakot akong mawala ka. Kaya nagpanggap akong may kapansanan. Isabel, sinaktan mo ako. Paulit-ulit mo akong niloloko. Hindi ba dapat kitang saktan? Isabel, patawarin mo ako. Matapos ang lahat ng mga taon na magkasama tayo at lahat ng nararamdaman natin sa isa't isa. At matapos ang mga taon na inalagaan mo ako tulad ng isang kapatid at lahat ng pagmamahal na parang magkapatid. Pakiusap? Mula simula hanggang wakas, ang tanging taong minahal ko ay si Rafael. Ang tanging gusto kong pakasalan ay si Rafael. Isa ka lang kasangkapan ni Rafael. Kung wala siya, wala ka sa paningin ko. Kasangkapan? Isabel, niloloko mo ako, di ba? Paano mo di ako magugustuhan? At tulad ng isang palaboy talunan. Ang kapal ng mukha mong laitin si Rafael. Pigilan siya. Marco, mukhang hindi sapat ang parusa. Nabaliin ang kanang binti mo noon. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kung maaalala mo ang aral. Mga bantay, pilayin din ang kaliwang binti niya. Huwag mong pilayin ang binti ko. Kung ayaw mong mapilay, humingi ka ng tawad kay Rafael. Hindi. Ano? Ayaw mo? Kaya wala akong magagawa. Gawin mo. Akin ba talaga ang lahat ng kasalanan? Wala ka bang bahagi sa pagkakamali? Sabihin ko sa iyo, ang pagtatangi mo ang nagtulak kay Rafael palayo. Tumahimik ka. Mali ba ako? Sinasabi ko sa iyo, dahil lang noong una, nagpanggap akong kaawa-awa at nagsinungaling. Naniwala ka na ako ang nagligtas sa iyo sa aksidente sa kotse. Tama ba? Kasalanan mo talaga iyon. Bakit ako sinisisi mo? Naalala mo na ba? Lahat ng ito ay dahil sa iyo. At saka, si Rafael ay nilalagnat ng 104 na grado at pumunta siya sa opisina para lang kumain kasama ka. Dahil lang sinabi ko na gusto kong kumain, iniwan mo siya at sumama ka sa akin kumain. Uminom ka muna ng tubig. Tingnan mo ang sarili mo. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, hindi ka dapat gumagala. Isang kainan lang naman. Pwede ka namang kumain, kahit kailan. Marco. Pinagsisisihan mo na ba? Huli na. Sasabihin ko sa iyo, lahat ay dahil sa iyo, Isabel. Rafael, hindi na hahanapin ka ulit. Tumahimik ka. Tumigil ka nga. Bakit ako tatahimik? Hindi ba lahat ng ito ay dahil sa iyo? Dahil sa favoritismo mo? Dahil ginusto mo ito? Karapat-dapat ka. Naalala mo ang ikatlong anibersaryo na regalo sa kasal? Dahil lang sinabi kong gusto ko ito, pinagawa mo siyang ibigay ang relong iyon sa akin.
sasabihin ko sa iyo, hindi lang iyon isang relo. Iyon ang sumira sa lahat ng damdamin sa pagitan mo at ni Rafael. Ang relo. Ibinalik mo ang relo. Ang relo? Binebenta ko na iyon matagal na. Ginamit ang pera para uminom kasama ang mga kaibigan ko. Isabel, hindi ka nababalikan ni Rafael. Hindi mo mababawi ang puso ni Rafael. Paano mo nagawang ibenta ang relo na iyon? Hindi ko naman talaga nagustuhan ang relo na iyon. Bukod doon, hindi ko lang talaga matiis na makita si Rafael na masaya. At hindi ko rin matiis ang isipin na kayo ay namumuhay ng masaya. Marco, gago ka. Napakabuti ni Rafael sa iyo. Paano mo ito nagawa sa kanya? Paano mo sinira ang kanyang puso? Paano mo siya nasaktan? Gago ka! Kumpara sa pinsalang ginawa ko sa kanya, ang iyong pagtatangi ang lalong nakasakit sa kanya. Ako ay malamang nababaliw na para maniwala sa iyo at itaboy si Rafael. Isabel, ano ang meron siya na wala ako? Iniwan ka niya. Bakit hindi mo ako pakakasalan? Anong karapatan ang mayroon ka para ikumpara ang sarili mo sa kanya? Saktan mo siya. Tigil! Mali ako! Humihingi ako ng tawad! Tumigil ka. Gabriel, i-record mo ito. Ikaw humingi ng tawad kay Rafael. Ngayon na. Rafael, pasensya na. Hindi ko dapat itinago na noong aksidente, ikaw ang nagligtas kay Isabel. At talagang hindi ko dapat pinaghiwalay kayong dalawa. Pasensya na talaga. Tama na. Palayasin mo siya sa kumpanya. Huwag mo na siyang papasukin. At huwag mo na siyang pakialaman. Rafael, hindi ko ito palalampasin. Ma'am Isabel, naaprubahan na ng Shengyu Group ang kasunduan natin sa kooperasyon. Talaga? Ang galing. Alam ko na si Rafael hindi ganoon kasamang puso. Basta't magpapatuloy ako, tiyak na mapapatawad niya ako. Gabriel, mag-book ka ng restaurant para sa akin. Gusto kong kausapin si Rafael ng personal. Opo. Rafael. Hindi pa tapos? Tapos na ako. Naghihintay lang ako sa'yo para sunduin mo ako pagkatapos ng trabaho. TFT. Sir Rafael, gusto ni Ma'am Isabel na imbitahan ka sa hapunan bukas para talakayin ang kolaborasyon. Sir Rafael, kung mas gusto mong huwag pumunta, pwede akong makipagkita kay Ma'am Isabel para asikasuhin ang proyekto. Rafael, siguro dapat mong makilala si Isabel. Ang palagi niyang pang-istorbo sa'yo ay hindi mabuti para kaninuman. Baka ito ay pagkakataon para luwagan ang tensyon sa kanya. Mas mabuti para sa inyong dalawa. Sofia. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito pag-iisipan ng sobra. Sofia, salamat. Hindi kita bibiguin. Assistant Leo, kumpirmahin mo ang oras para sa akin bukas. Makikita ko si Isabel. Naiintindihan ko. Gabriel, ano sa palagay mo sa aking kasuotan? At itong ayos ng buhok? Bagay ba lahat? Ang ganda ng suot mo ngayon, Ma'am Isabel. Napaka-estilo. At perpekto rin ang buhok mo. Tungkol kay Sir Rafael, kinumpirma ko na ulit. Nagkaroon siya ng biglaang pulong ngayon. Kaya medyo mahuhuli siya. Pero tiyak na darating siya. Mabuti naman. Oh, Gabriel, dala mo ba ang relo na pabili ko kay Rafael? Nasa iyo ba? Dala ko. Huwag kang mag-alala, Ma'am Isabel. Inihanda na namin lahat. Gabriel, sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba, mapapatawad ako ni Rafael sa pagkakataong ito? Bueno. Ma'am Isabel, sinabi ko sa iyong pahalagahan siya noon, pero hindi ka nakinig. Ngayon, si Sir Rafael ay sawi. Tiyak na hindi kanya madaling mapapatawad. Rafael, nandito ka na. Maupo ka. Ma'am Isabel, hindi ba tayo nandito para pag-usapan ng pagkakasosyo? Rafael, kahit na ano, magkakilala na tayo ng mahigit 10 taon. Sa pagitan nating dalawa, bukod sa trabaho, wala na ba talagang ibang mapag-usapan? Nandito lang ako para makipagkita sa iyo dahil sa usapang pagkakasosyo. Kung gusto mong pag-usapan ng iba pa, malamang, hindi na ako maaaring manatili. Rafael, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para magpaliwanag, okay? Tingnan mo. Hindi ba ito ang relo na lagi mong gusto? Para sa ating 3 anibersaryo, bumili ako ng isa para sa iyo. Pero pagkatapos, dahil sa pakikialam ni Marco, naibigay ko ito sa kanya. Pero ngayon, nakakuha ako ng bago para sa iyo. At saka, nag-ayos ako ng 1 buwang bakasyon. Pwede tayong manood ng pagsikat ng araw sa dagat. Lagi mo namang gusto, di ba?
Ayaw ko. Hindi ka pa rin ba nasisiyahan? Okay lang. Kung gusto mo, pwede kong papuntahin si Marco dito mismo para humingi ng tawad sa iyo. Ah, tama. Noong isang beses, nag-eskandalo si Marco sa kumpanya ko. Espesipiko kong nirecord ang paghingi niya ng tawad. Gabriel, bilisan mo. Wag na. Hindi. Kailangan kong ipakita sa iyo ang video niya na lumuhod para humingi ng tawad. Gabriel, i-play mo na ang video. Isabel, hindi mo ba naiintindihan? Ang taong may utang sa akin ng tawad ay hindi kailanman si Marco. Paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako ng mahigit 1 dekada. Pero pagkatapos ng aksidenteng iyon 10 taon na ang nakalipas, ang puso mo ay lubos na kasama si Marco. Tungkol naman sa akin, naging totoo ka ba talaga? Pasensya na, Rafael. Alam kong mali ako. Aayusin ko ito. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa iyo, okay? Uli na ang lahat. Ang ilang pagkakamali ay hindi karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Rafael, kung hindi mo ako patatawarin, bakit ka pumayag sa partnership na ito? Hindi ba mas mabuti na putulin na lang ang aking pag-asa? Ang pagpayag na magtulungan ay karaniwang proseso lamang ng kumpanya. Hindi ibig sabihin na pinatawad na kita. Rafael, kung maaari pa tayong magtulungan, maaari pa rin tayong maging mag-asawa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo. Isabel, sa tingin ko, nilinaw ko ng mabuti ang aking sarili. Kung patuloy mo akong ginugulo, hindi ako mag-aatubiling wakasan ang ating partnership. Ginoong Rafael. Ginoong Rafael, alam ko bilang iyong katulong, hindi ako dapat makialam sa bagay na ito. Pero, sa nakaraang 2 taon, si Ma'am Isabel ay naghahanap sa iyo. Seryoso niyang pinabayaan ang kanyang karera. Hindi lang iyon, naloko pa siya ng milyon-milyon. Pati ang kanyang problema sa sikmura na hindi na sumiklab sa loob ng maraming taon, ay sumisiklab na naman kamakailan. Ginoong Rafael, naniniwala ako na si Ma'am Isabel ngayon talagang nagsisisi sa ginawa niya. Pakiusap, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Kung tutuusin, kayong dalawa ay may mahigit 1 dekada na kasaysayan magkasama. Hindi iyon isang bagay na basta mo na lang bibitawan ng madali, di ba? Lahat ng pinagdaanan niya, siya mismo ang may kasalanan. Bukod pa, bago ako umalis, pinirmahan ko na ang divorce papers. Kung mabuhay man siya o mamatay, ay wala na akong pakialam. Ma'am Gao, dapat ka nang sumuko sa pagsubok na pagbalikin kaming muli. Rafael, hindi ko inakala na kaya mong sumikat ng ganyan kaliwanag. Kahit na wala ka sa tabi ko. Rafael. Rafael. Rafael, ang hirap ng trabaho mo sa proyekto kamakailan. Gusto kitang ilibre ng hapunan. Pasensya na, may plano na akong kumain kasama si Sofia. Kailangan kong tumanggi. Rafael, ang dating ikaw ay hindi tatanggi sa kahit anong hiling ko para sa ibang babae. Anong problema? Ma'am Isabel, naalala ko lang, may iniwan akong file sa conference room. Kukunin ko lang. Rafael. May kailangan ka ba? Rafael, sa makalawa ang birthday mo. Yung pintor na gustong-gusto mo, Master Gong, ay may eksibisyon sa mismong araw na iyon. Gusto kitang isama bilang selebrasyon ng birthday mo. Sa tingin ko, hindi na kailangan abalahin ka, Ma'am Isabel. Ang mga bagay na gusto ko, ako na ang kukuha. Tungkol naman sa mga tiket na ito, ibigay mo na lang sa iba. Rafael, kailangan mo ba talagang gumuhit ng ganyang malinaw na linya sa akin? Sa lahat ng oras na ito, ini-ignore mo ako. At ngayon, pati na itong pagkakataon para ipagdiwang ko ang birthday mo. Hindi mo man lang ibibigay yun sa akin? Ganyan mo ba tratuhin si Marco dati? Sinusubukan mong pasayahin siya sa lahat ng paraan hanggang sa mawala ka na sa sarili mo? Hindi, Rafael. Kailangan kang maniwala sa akin. Hindi ko minahal si Marco. Ikaw, ang mahal ko palagi. Kung sino ang mahal mo, wala na akong pakialam. Gusto ko lang maayos na pahalagahan ang buhay ko mula ngayon, tungkol sa nakaraan. Sa tingin ko, hindi na iyon mahalaga.
Rafael, Marco, anong ginagawa mo dito? kasalanan mo lahat ito. Kung hindi dahil sa iyo, si Isabel ay hindi sana binali ang binti ko. Dahil sa iyo, na iniwan ako. Dahil sa iyo, sinira mo lahat para sa akin. Sinira ang buhay ko. Ikaw ang napunta sa ganitong sitwasyon ngayon dahil kasalanan mo mismo. Wala kang masisisi, kundi ang sarili mo. Kalokohan, huwag kang magpanggap na inosente. Ikaw naman ang nakinabang. Kung hindi dahil sa iyo, si Isabel ay hindi sana iniwan ako. Ngunit, nandito ako ngayon para pag-usapan ang isang partnership. Gusto ko kang tulungan akong makuha muli si Isabel. Hindi ako interesado sa partnership mo. Dahil si Isabel at ako ay wala ng relasyon sa isa't isa ngayon. Teka, Marco, anong sinusubukan mong gawin? nag-aalala lang ako para sa kaligtasan ni Miss Lou. Kaya, paminsan-minsan, binabantayan ko siya para sa iyo. At sinisiguradong ligtas siya. Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang saktan siya, hindi kita hahayaang makalusot. Wala nang halaga ang buhay ko. Wala akong pakialam. Pero kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, hindi ko masisiguro ang kaligtasan ni Sofia. Buwisit, Marco! Kung mangahas kang galawin si Sofia, ipagpapalit kung mamatay ka na lang. Rafael, alam mo ba ang pinakaayaw ko sa buong buhay ko? Ay yung akala mo'y banal ka na pagpapanggap na tagapagligtas mo. Simula noong mga bata pa tayo, tuwing nandyan ka, hindi ako nakikita. Walang nakakapansin sa akin. Napunta ako sa ganitong sitwasyon dahil sa iyo. Mali ka, Marco. Simula noong mga bata pa tayo, itinuring kita na parang kapatid. Hindi kita ginawa ng masama. Ikaw ang patuloy na bumigo sa akin. At ikaw ang nagsinungaling kay Isabel. Kaya tuluyan siyang nawalan ng tiwala sa iyo. Sarili mo ang may gawa nito. Wala kang masisisi. Rafael, mayroon ka na ng lahat. Bakit hindi mo na lang hayaan na si Isabel ay maging akin? Tapos na akong makipag-usap sa iyo. Rafael, pumunta ka sa impyerno. Isabel, Rafael, sa pagkakataong ito, ako naman ang magliligtas sa'yo. Isabel, huwag kang magsalita. Isabel. Isabel, hindi ko sinasadyang saktan ka. Tumawag ng ambulansya. Rafael, nagmamalasakit ka pa rin sa akin, di ba? Hindi ko lang hahayaan na may mamatay nang hindi tumutulong. Kaya nga, doktor ako. Rafael, talagang hindi mo pa ako napapatawad. Dahil sa mabilis na pagdating sa ospital, maayos na si Ma'am Isabel. Magpahinga ka lang sandali, gagaling ka. Magpahinga ka ng maayos. Aalis na ako. Rafael, huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Sige? Sinabi ko na sa iyo, wala tayong dapat pag-usapan. Rafael, alam kong may pakialam ka pa sa akin. May pakialam ka talaga sa akin. Sabihin mo sa akin, ano ang kailangan kong gawin para patawarin mo ako? Isabel, kung patatawarin kita, pagtataksilan ko ang Rafael na nagdusa ng lahat ng sakit na iyon noon. Tapusin na lang natin ito ng maayos. Hindi, Rafael. Hindi ako naniniwalang kaya mong maging ganito kasama sa akin. Alam kong mali ako. Kasalanan ko lahat. Palagi akong naging bias kay Marco. Pinahirapan kita ng sobra. Babawi ako sa iyo. Tama. Tingnan mo, Rafael. Ako mismo ang gumawa ng sachet na ito para sa iyo. Patawarin mo na ako? Sige na. Isabel, pinapayuhan kitang itigil mo na ang mga walang kabuluhang bagay na ito. Ang nararamdaman nating dalawa ay parang basag na salamin. Kapag nabasag na, hindi na ito maaayos. Hindi, Rafael. Kung basag ang salamin, bibilhan kita ng mas maganda at mas mahal. Kung may mga bitakang relasyon natin, gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo. Rafael, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Bumalik ka sa akin, sige na? Rafael. Hindi na kailangan. Kahit bago at mahalang salamin, wala na itong parehong kahulugan, gaya ng orihinal. Rafael, huwag kang umalis. Rafael, bumalik ka. Rafael?
Magandang hapon, Ginoong Rafael. Ang bago mong gamot, na ginawa kasama ang Shen Group, ay talagang tinanggap ng maganda. Maaari mo bang ibahagi sa amin kung sino ang taong pinakagusto mong pasalamatan para sa iyong tagumpay ngayon? Sa totoo lang, pagbabalik tanaw sa aking paglalakbay, ang taong pinakagusto kong pasalamatan ay ang aking kasintahan, si Sofia. Dahil, kung wala siya, baka hindi ko nakuha ang lakas ng loob na magsimulang muli. Sa totoo lang, pagbabalik tanaw sa aking paglalakbay, ang taong pinakagusto kong pasalamatan ay ang aking kasintahan, si Sofia. Dahil kung wala siya, baka hindi ko nakuha ang lakas ng loob na magsimulang muli. Rafael, mahal na mahal mo ako, pero ayaw mo akong patawarin. Bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Rafael, paalam. Isabel. Rafael, napatawad mo na ako sa wakas. Pwede ba kayong lumapit ng kaunti? Ngumiti ka para sa akin. Perpekto, Sir Rafael, tapos na tayo sa set na ito ng mga litrato. Pwede ka nang magpahinga. Una nating kunan ang solo shots ng babae. Si. Hihintayin kita doon. Okay. Tara na. Dito po. Sir Rafael, Assistant Gao, anong dala mo rito? may balita mula sa istasyon ng pulis. Ang hatol ni Marco ay dumating na. Ito ay parusang kamatayan. Nakuha niya ang nararapat sa kanya. Ano ito? Mga personal na gamit ni Ma'am Isabel. Mga personal na gamit? Anong ibig mong sabihin? Si Ma'am Isabel, 3 araw ang nakalipas. Uminom ng maraming sleeping pills. Bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin na ibigay ito sa iyo ng personal. Sir Rafael, tapos na ang aking gawain. Kung wala ng iba, aalis na ako. Mula ngayon, ang mundo ko ay wala ka, at walang kahulugan ang kaligayahan. Rafael, salamat sa hindi mo pagkalimot sa akin sa aksidenteng iyon, sa pag-alay ng iyong buhay, para iligtas ako. At higit sa lahat, salamat sa pagpayag mo pa ring pakasalan ako, kahit alam mong lubos na si Marco ay niloko ako, sa pagtupad mo sa pangako natin. Rafael, pasensya na talaga. Rafael, kaarawan mo ngayon. Parang ang tagal na nating hindi nagdiriwang na magkasama. Pero okay lang. Pagbalik mo, babayaran ko lahat sa'yo. Para sa kaarawan mo ngayong taon, umaasa pa rin akong makauwi ka agad. Pasensya na. Rafael, alam kong mali ako. Rafael, binigyan mo ako ng napakaraming magagandang sandali. Pinaamo mo akong masanay at umasa sa kabaitang iyon. Hindi ko alam kung paano pahalagahan. Hindi lang nang umalis ka, ay saka ko lang naunawaan kung hindi ko kayang makasama ka sa buhay kung gayon ang hinaharap ay walang kahulugan. Pasensya na, Rafael. Alam kong mali ako. Hangin ay humahampas sa timog. Ngunit ang hinihintay ko ay hindi nababalik. Rafael, sa huli, hindi pa rin kita nahintay. Rafael, Isabel, hindi ko alam kung magkikita pa tayo sa ibang buhay. Sana lang kung magkita man tayo, wala na tayong kinalaman sa isa't isa.